Maraming sakit ang maaaring makuha sa hindi protektadong pakikipagtalik. Kabilang na rito ang kulugo sa ari o genital warts. Kung hindi ka pamilyar sa sakit na ito, ang itsura nito ay maihahalin tulad sa cauliflower. Ito ay dahil sa mga kumpul-kumpul na butlig na kadalasang tumutubo sa ari, puwetan, singit o hita. Ang kulugo sa ari ay lubos na nakakahawa sapagkat ito ay sanhi ng isang virus na tinatawag na Human Papillomavirus o HPV. Bukod sa pagkakaroon ng kulugo, ay posible ka ring makaranas ng pangangati na may kasamang hapdi o pangingirot. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Bagamat ang kulugo sa ari ay gumagaling ng kusa na posibleng abuti ng maraming buwan o taon, mas mainam ring lapatan ito ng karampatang lunas para hindi ito lumala at nang hindi ka makahawa sa iba. Gaya ng nabanggit, nagkakaroon ng kulugo sa ari nang dahil sa Human Papillomavirus o HPV. Sa mahigit 100 klase ng HPV, ang HPV 6 at 11 lamang ang madalas na nagdudulot ng genital warts. Halos 90% ng mga nagiging kulugo sa ari ay sanhi ng HPV strains na ito. Maaari kang dapuan ng mga virus na ito kapag ginagawa mo ang alinman sa mga sumusunod. Una, pakikipagtalik ng walang proteksyon. Kung ikaw ay aktibo sa pakikipagtalik at hindi ka gumagamit ng anumang proteksyon gaya ng kondom, ikaw ay posibleng mahawaan ng HPV at magkaroon ng kulugo sa ari. Kadalasang naipapasa ang sakit na ito sa pamamagitan ng vaginal o anal sex. Pero kahit walang penetration na naganap, maaari ka ring mahawa sa sakit na ito sa pamamagitan ng skin-to-skin contact na malapit sa iyong ari. Pangalawa, paggamit ng infected na sex toys. Ang HPV ay pwede ring manirahan sa sex toys, lalo na kung ang mga ito ay hindi nalilinis ng maigi. Upang manatiling ligtas sa sakit na kulugo sa ari, huwag manghiram at gagamit ng sex toys ng iba. Para naman sa katanungan kung naipapasa ba ang sakit na genital warts sa bibig o kamay, ito ay napakadalang. Ang HPV 6 at 11 strains ay nakaaapekto lamang sa mga bahagi o nakapaligid na bahagi sa iyong ari, gaya ng puwetan, singit o hita. Hindi rin naipapasa ang genital warts sa pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, sa paglangoy sa swimming pool o sa paggamit ng banyo, tuwalya o kubyertos ng apektadong tao. Ang pagkakaroon ng kulugo sa ibang parte ng katawan ay hindi dahil sa impeksyon mula sa HPV 6 at 11. Paano nga ba malalaman kung ang mga tumutubong kulugo sa iyong ari ay genital warts na? Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, posibleng ito ay nakakahawang kulugo sa ari. Una, pagkakaroon ng maliit at kumpul-kumpul na butlig. Ang kulugo sa ari ay nag-uumpisa sa isang maliit na butlig na medyo mamula-mula. Makalipas ang ilang linggo o buwan, ito ay nagiging kumpul-kumpul gaya ng maliliit na piraso ng cauliflower. Kalaunan, ang kulugo sa ari ay nagiging kakulay na rin ng iyong balat. Pangalawa, pangangati ng iyong ari o ibang parte na nakapaligid sa iyong ari. Kadalasan, ang kulugo sa ari ay may kasamang pangangati. Ang balat kasi na nakapaligid sa iyong kulugo ay nagiging tuyo at makaliskis na siyang nagdudulot ng pangangati. Pangatlo, hapde o pangingirot. Minsan, hindi nakararamdam ng hapde o pangingirot ang taong may kulugo sa ari. Pero kadalasan, ito ay may kasamang hapde o pangingirot lalo na kung kinakamot mo ang iyong mga kulugo. Pang-apat, pagbago ng daloy ng iyong ihi. Ang genital warts ay maaari ring tumubo sa loob ng iyong ari, partikular sa urethra o daluyan ng iyong ihi. Kung nangangati ang loob ng ari mo at ang ihi mo ay lumilihis, posibleng may kulugong nakaharang at nag-iiba ang pagdaloy nito. Panglima, pagdurugo ng iyong puwetan. Kung nagdurugo ang iyong puwetan, posibleng ikaw ay may genital wart sa loob. Lalo itong magdurugo habang ikaw ay dumudumi o nakikipagtalik. Ang kulugo sa ari ay maaaring gumaling ng kusa, lalo na kung iiwasan mo ang mga sanhi nito at kung mananatili kang malinis sa iyong katawan. Subalit ito ay posibleng aabutin ng maraming buwan at taon bago gumaling. Kaya naman, iminumungkahi na magpa-check up ka agad sa iyong doktor nang mabigyan ka ng tamang lunas at mapigilan ang patuloy na paghawa mo ng sakit na ito sa ibang tao. Nag-enjoy ka ba sa video ito?
please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!